Magandang araw po muli. Ito si Maluti Kia. Nandito kayo sa Maltik. Ang pag-uusapan ho natin, napakahirap. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Tungkol ho ba sa ginto? No? Marami nang nasabi tungkol sa ginto, pero ito ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ginto na pag-aari ni Juan de la Cruz. Tayo ho ay nagbenta ng ginto. Alam po nyo, pag tayo'y nagbenta ng ginto, may impact ho yan sa reserve requirement, sa reserve. Yung pondo na naandyan lang, parang sinasabi, di ba, nakasandal ka sa pader kung meron kang ginto. Bakit ho? Kasi ang ginto nag-a-appreciate, mataas ho ang value niyan. Kaya yung pagbenta, hindi dapat biglaan kasi kailangan mong tingnan yung world market. Alam po nyo, pag bumaba ang gold reserve, mas exposed tayo sa risk. Yun yung tinatawag na fiscal risk. At kung ikaw ay exposed sa fiscal risk, napakahirap mong balansehin ang mga bagay-bagay. No? Nandyan na po yung sa usapin ng ang taas na ho ng ating utang, 15 trillion na. Nagkakaroon tayo ng tinawag ni Presidente budget constraint nung tayo'y humarap dyan sa bagyo na ang tawag po ay Christine. No? Sinabi ni Presidente, medyo may budgetary constraint tayo. Kung natatandaan nyo ho, sinabi rin ng DBM Secretary na 80% ng budget na release na first quarter pa lang. Nakakatakot tong isipin. Ano kaya pagdating sa Disyembre, no? Pag dumating ang bagyo, tayo po ay parating na binibisita ng mga bagyo 20 times a year. Kulang-kulang pa daw ho ng 3 o 4 na bagyo bago natin makuha yung average. So balik ulit tayo sa ginto. Napunta naman tayo tungkol sa bagyo. Itong ginto, napakahalaga po sa atin kasi sa ranggo ng mga may-ari, the largest gold reserve by country, pang 30th po tayo. Noong pong 2023, meron po tayong 159 tons na ginto. At noong pong, ito lamang, second quarter, meron po na lang tayong 134 tons. So nabawasan po ng mga around 25 tons. So ang tanong natin, tama ba nung binenta yon? Yun na ba yung mataas na presyo so that we can recover? No? Kung titingnan po natin, ang usapin ng ginto ay tungkol po sa fiscal responsibility and discipline. Kailangan parati tayo nakasandal sa border. Kasi kung magkaroon po ng problema, yan pong gold ang ating gagamitin to remain liquid. No? At yan po ay nasa central bank ng bawat mga bansa. Siya ay financial safety net na tinagurian at yan po ay nagsusuporta sa value ng peso. Ngayon hoy 58 pesos na to a dollar. Hindi natin maintindihan ba't nagkaganon. No? Samantalang bumaba na siya ng 55. Ngayon po, nag-appreciate na naman siya ng 58. At yung pong ginto ay buffer against economic and financial instability. Yun nga po parati natin sinasabi, no? Financial safety net, suporta sa national currency value, at buffer against economic and financial instability. Tuwi po may election, may instability. Bukas po, magkakaroon ng eleksyon sa Estados Unidos, no? Ano ang impact niyan sa kabuuan ng mundo? Malaking bagay po yan. Ganun na rin po sa impact ng kanilang fiscal policies. Nung pong pinagbenta ang gold ng 24.9 tons, sinasabi ng Bangko Sentral, yan daw po ang tinatawag nilang active management strategy. Ano po yung active management strategy? Yung po involves pagtaas ng presyo ng gold, net income ng BSP, at impact sa financial insurance and stability ng bansa. Kung titingnan po natin, ang BSP po ay nagkaroon ng net income dahil po sa Maharlika. No? Yung Maharlika Investment Fund, talagang matalinhaga dahil hanggang ngayon kahit na naglagay doon ang pondo ang Land Bank at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay wala pa rin ho tayo naririnig kung saan ang opisina nila, kung anong ginagawa nila.
at wala pa ring monthly reportorial requirement as required by law. Nawala na naman po tayo. Alam nyo, mahirap natin pag-usapan talaga ang ginto eh. Kasi napakahirap paano natin i-explain sa taong bayan na nagbenta ang Bangko Sentral ng ginto. Ang resulta daw po niyan ay nagkaroon tayo ng liquidity buffer. Ibig sabihin, yung kinita ay equivalent to 8 months of imports and payments for services. Ano pong ibig sabihin nun? Medyo gumanda-ganda ang ating financial standing, no? 6.28 times the country's short-term external debt based on original maturity. Meaning, hindi po tayo masyadong naapektuhan dahil may pondong gagamitin. Pero, babalik ulit tayo doon. Tama bang binenta nung panahon na yon na ang appreciation ay tumataas o dapat naghintay muna, no? We should be able to get and reap the kind of world market pricing. Hindi yung sandalian lamang nagbenta napakababa pa po nung presyo noon. Titingnan rin po natin yung epekto sa ating mga loans kasi ang negative impact ng selling ng gold reserve ay kumonti siyempre ang ating gold reserve na dedepende tayo sa external financing. Naalala nyo, meron lately lumabas sa pahayagan na kinoconsider nating humiram na naman ng pondo sa IMF. Dati tayo hiram ng hiram, nakabayad, naging positive lender, ngayon manghihiram na naman tayo. At dahil doon na rin sa pagbenta ng gold, siyempre lahat ng, mayroong gold speculators pinag-aaralan yan, bakit nagbenta ang Pilipinas? Saan ginamit ng Pilipinas? Kung ganyan pala, sandali lang, dapat mag-invest ako sa iyo kasi baka mamaya hindi tama yung management ng ekonomiya ng bansang yan. Kaya it could lead to capital flight. Yun yung tinatawag na hot money. Nag-i-invest lang dito, pag kumita, alis ka agad. Hindi po yun long-term investment. At to a certain degree, may epekto sa foreign direct investment. Ilang beses nga pala si Presidente nakatravel, kung titingnan natin, susumahin natin, parang kakaunti lamang ang direct investment na pumapasok. Yung actualized, nasa 23%, hindi na ho umakyat. Hindi ko ho alam kung bakit. Kaya napakahalaga po na nating malaman kailan pinagtinda, meron po yun, meron resibo, at magkano pinagtinda, yun po ang question mark. Kasi hindi natin alam at what value were the gold sold. At saka po, saan gagamitin yung pondong pinagtinda. Siguro po parte ng accountability and transparency ay pakita ng Bangko Sentral ng Pilipinas anong impact ng pagbebenta ng gold. Alam po nyo, napakataas na ng presyo ng gold, lalong-lalo na dito sa formation ng BRICS. Ito po ay bagong organisasyon kung saan ang China ang nangunguna. Napakahalaga po dyan ang usapan, magkano ang gold reserve mo? Kasi yung malaming gold, mayabang kasi nakasandal ang bansa dun sa gold reserve. Muli po, ito si Maluti Kia. Maraming salamat sa inyong pagsali sa akin dito sa napakahirap pag-usapan na ginto ng bayan. Like, follow, and share.